Ang topic po natin ngayong umagang ito ay tungkol sa Kapaskuhan. Ang title nito ay The Favors of Christmas. Ang bawat isa po sa atin, minsan ay nangangailangan ng pabor mula po sa isang tao. At gagawa po tayo ng mga paraan, even getting out of our way, para makuha natin ang pabor ng isang tao. Magbibigay tayo marahil ng mga gifts. Gagamit tayo ng impluwensya ng ibang tao dahil kung tayo lang ang lalapit ay wala tayong impluwensya. O kaya yung iba ay nagre-render sila ng services para matiyak nilang makukuha nila yung pabor na yon. Yan po ang paraan ng tao. Pero paano po ba ang paraan para makuha natin ang pabor ng Diyos? Tandaan po natin, ang Pasko, ang Diyos po ang may akda nito. God is the author of Christmas. And Christmas is about the coming of the Messiah. Ang Kapaskuhan po, ito ay pagpapaalala sa atin ng pagdating ng Messiah na isinugo ng Diyos. At nang isugo po ang Messiah, sabi po ng mga anghel, ito ang inaawit nila, "Glory to God in the highest, and on earth peace to whom His favor rests." Na ang Diyos, nang ibigay niya ang Messiah, ay sinasabi po ng mga anghel, ibinibigay ng Diyos ang kanyang pabor sa mga tao. Ang message po natin ngayong umagang ito ay para sa atin at para po sa bawat isa, particularly po para doon sa mga VIPs natin na i-invite sa simbang gabi. Ang gusto po nating itanghal ngayong umagang ito sa ating worship na ang bawat isa po ay pwede niyang makuha ang pabor ng Diyos. In fact, kung kayo po ay sumasampalataya na kay Kristo, kayo po ay pinapaboran na ng Diyos o nasa iyo na ang pabor ng Diyos dahil tinanggap mo na ang Messiah, ang tagapagligtas, ang ating Panginoong Kristo. At ang mensahe pong ito ay ito rin ang gusto nating ibigay at ibalita doon sa mga ipinagpipray natin na mga kaibigan, mahal sa buhay, para po dumalo sila sa ating simbang gabi dahil gusto po nating iparinig sa kanila ang mensahe ng Kapaskuhan. At ngayong umagang ito, gusto ko pong ipaalala sa atin na ang bawat isa po ay pwede siyang paboran ng Diyos. Sa English, everyone can be favored by God. At yan po ang gusto kong ipakita sa inyo mula doon sa mga talatang binasa natin nung ibalita o tawagin po ng Diyos si Maria sa pamagitan ng anghel na ang bawat isa po can be favored by God. Now, dalawang tanong. Why? Paano natin makukuha? Bakit maaari tayong paboran ng Diyos at paano? Yan po ang gusto kong sagutin sa inyo. Una, bakit ang bawat isa po ay maaari siyang paboran ng Diyos? Una, God is no respecter of persons. Ang Diyos po ay hindi nagtatangi ng tao. Now, dito po sa ating binasa, dito po ang Diyos ay tutuparin na niya yung 3 propesiya na kanyang sinabi hundreds of years before this happened. Ang prophecies po ay iba sa hula. Ang hula ay marami pong tsansa na hindi po mangyari. Pero ang prophecy po ay tiyak na mangyayari. Now, ang prophecy po ay mga pangako ng Diyos na tutuparin po ng Diyos sa kanilang tinakdang panahon, matagal mang panahon o maiksing panahon. Now, dito po ang 3 propesiya ay matagal na pong hinihintay ng mga Hudyo. At matagal na po kung gagamitin natin ang human calendar. Dahil ito po ay binanggit ng Diyos hundreds, even thousands of years before na mangyari. Now, ang dahilan po kung bakit kailangan nating paniwalaan ng Bible, it is because of fulfilled prophecy. Kaya tayong mga Kristiyano ay naniniwala sa Biblia na ito ay salita ng Diyos dahil po sa mga fulfilled prophecy.
Ang Diyos po kasi, nagbibigay siya ng propesiya para po paniwalaan natin siya. Okay? Dahil po ang Diyos, pag nangako siya, nagbigay siya ng mga salita sa mga propeta na sasabihin sa mga tao, tiyak, okay, na ito ay tutuparin niya 100%. Matagal man o maiksing panahon man. Alam mo ba ninyo, sabi po ng isang scholar, about 27% of the Bible is predictive. 27% is prophecy. Yan po ay ayon sa Encyclopedia of Biblical Prophecy na sinulat po ni Professor at Theologian J. Barton Payne. At si J. Barton Payne po ay naglista siya ng 1,817 prophecies of the Bible. Pinag-aralan niya ang Bible. At sabi niya, 27% of the Bible is predictive. Ibig sabihin, it is in prophecy when it was written. Nung ito po ay sinulat ang Biblia, 1/4 po ng Bible. More than one verse in every 4 verses was prophetic. Now, ayon po sa kanya, at least 1/2 of all the Bible predictions or prophecy have already been fulfilled precisely as God had declared. Kaya dito po, gusto kong i-emphasize, itong nangyari sa pangyayaring ito is ay tinutupad na niya yung 3 major prophecies. Ito pong prophecies nating binabasa ngayon na tinupad ng Diyos, they are not ordinary prophecies. Kasi ang katuparan po ng 3 prophecy ito will shift history towards its end. Because these prophecies were about the coming of the Messiah. Pag po kasi dumating ang Messiah, okay, yan po ay sinyales na magsisimula na po ang mga huling araw hanggang sa kanyang muling pagparito. Now, gusto ko pong i-emphasize yun. Yung una pong pagparito ng Messiah, yan po ay hudyat na nagsimula na ang huling panahon natin. At yan po ay magpapatuloy hanggang sa muling pagparito ng ating Panginoong Jesucristo as Messiah. Now, ito pong sa binasa natin, 3 pong salita at 3 salita at yung isa praise na nagbibigay po ng theme ng prophecies na ito. Yung unang salita ay yung 3 salita pong ito dito ay yung Nazareth, pangalawa yung virgin, at yung pangatlo, Joseph in the house of David. Now, yung pong salitang Nazareth, kaya po nandyan yan, kasi pinrophesy po ng mga propeta na si Jesus ay tatawaging Nazareno. He will be called a Nazarene. Ang salitang Nazarene po is a despised name. Yan po ay salitang panghamak na ang Kristo, pag dumating siya po ay hahamakin. Hindi siya tatanggapin bilang Messiah. Pangalawang salita na finufulfill po dito yung salitang virgin. Inihula din po o pinrophesy po ni Isaiah na yung Messiah will be born through a virgin. Sa isang babaeng dalaga na hindi pa sinipingan ng isang lalaki. At yung pangatlong salita ay yung pong Joseph of the house of David. Na ayon din po sa propesiya, ang Diyos po ay gumawa ng pakikipagtipan kay David. Na si David ay hindi siya magkukulang ng isang lalaki na uupo sa kanyang kaharian. At siyan po ay matutupad lamang sa pagdating ng Mesiya na manggagaling sa lahi ni Haring David. Now, yan po ay tinutupad ng Diyos at this time. Okay? At yung mga propesiya pong ito ay matagal na lang hinihintay. Dahil pag dumating na po ito, magsisimula na ang katapusan ng mga panahon. Now, sino po ang gagamitin ng Diyos para matupad ang mga prophecies na ito? Well, ang pinili po ng Diyos ay yung taong hindi natin pipiliin siguro kung tayo ang pipili. Okay?
Kasi ang pinili po ng Diyos ay isang mag-asawang mahirap. Doon po sa isang agricultural at remote place na kung tinatawag ay Nazareth. Yan po ay nasa norte ng Israel. Wala po sa Jerusalem. Hindi pumili ang Diyos ng isang tao mula sa Jerusalem na siyang capital, kundi ang Diyos po ay tumawag ng isang babae na nakatakdang ikasal sa isang lalaking mahirap doon sa isang farming land doon sa north of Israel. Kung titingnan po ninyo, si Maria na tinutukoy po dito para matupad ang propesya ng Diyos, kung ang batayan po ng pagpili ng Diyos ay ayon sa pagpili ng tao, hindi siya pipiliin. Why? Kasi una, mismong si Maria nga, hindi niya mapaniwalaan na papansinin siya ng Diyos. Nang siya po ay batiin ng anghel, sabi sa English, Gabriel appeared to her and said, "Congratulations, favored lady, the Lord is with you." Ano ang naging reaksyon ni Maria? Sabi po, confused and disturbed, Mary tried to think what the angel could mean. Nung sinabi ng angel sa kanyang congratulations, anong ibig sabihin yan? Ikaw, Maria, ang pinaburang mapili ng Diyos na makibahagi sa kanyang dakilang layunin. Okay? Tutuparin ng Diyos ang kanyang mga ipinangako tungkol sa Mesiya at ikaw ang magiging ina niya physically. Okay? Pero ano po ang naging reaksyon ni Maria? Hindi niya ubos maisip na papansinin siya ng Diyos. Isasama siya ng Diyos sa isang dakilang layunin na matagal nang hinihintay ng bawat Hudyo. Now, hindi lamang po yun, geographically, si Maria ay mula po sa isang hindi pansing lugar, nasa sulok ng bansa, at yung pong lugar ng Galilea, ng Nazareth, yan po ay notorious for its irreligiosity. Hindi po mga religious yung mga tao doon. In fact, ang tawag po doon sa lugar na yon is Galilee of the Gentiles. No? Yun kasi marami po doon ay talagang malayo sila sa Jerusalem. Kaya notoriously, they were irreligious. In fact, nung pong ipakilala ng isang alagad ng Panginoon, si Jesus sa kapwa niya alagad, sabi po ng alagad na ito, "Does anything good come from Nazareth?" Doon si Maria. Doon siya. Okay? And socially, si Maria po at kanyang asawang si Jose, wala silang social standing. Okay? Isang babae si Maria, teenager, sasabi nila mga 15 years old, hindi sila mayaman, makikita natin hindi sila mayaman. Nung i-offer nila si Jesus, yung in-offer nila ay offering ng mga mahihirap. 2 bato-bato lang. Yung offering nila, yung offering na mahirap, talagang socially and economically, sila po ay di mayaman, mahirap po sila. Bagamat si Jose ay lipi ni David, pero that time, Joseph, the line of David were insignificant. Hindi na kinikilala yung mga lahi ni David doon. In fact, when there was a king, I read this about the story. Yung hari daw po ay naghari at narinig niya yung isa sa mga lahi ni David ay maghahari. Darating siya dahil na-insecure siya sa kanyang posisyon. Pinatawag niya yung mga lahi ni David. At nung dumating sila, they were just poor farmers. Mahihirap lamang silang magsasaka. At sinabi niya, ito ba? Sa ganito ba maggagaling ang hari? Kaya pinauwi na siya, they are not a threat. Yun ang isip niya. Kaya ibig ko sabihin, this couple, though they were from the line of David, at that time, they were insignificant. Wala silang halaga sa harapan ng mga tao. Kanya po dito, ang gusto ko pong emphasize ito, this is good news. Good news po ito sa bawat isa sa atin, na ang Diyos, hindi siya nagtatangi ng tao. Okay? At ito po'y mahalagang malaman natin. Why? Kasi ang issue po, major na issue sa atin ngayon, ay paano tayo kikilalanin, hindi ba? How can we become significant? Paano tayo
magiging importante sa harapan ng Diyos. Na kung pagbabatayan po natin ang importansya natin, batay sa sasabihin ng tao, siguro marami sa atin, hindi na natin titingnan yung ating sariling mahalaga. Pero good news, isa pong magandang balita ng Kapaskuhan, ang Diyos, hindi siya nagtatangi ng tao. God is not a respecter of persons. Okay? Kanya po, dito, ang isang makikita kong aral po dito ay ito. Para po baguhin ng Diyos ang ating perspective sa ating significance. Ito po ang gustong mensahe ng Diyos sa atin. Na pag gumawa po siya ang Diyos o kumilos po ang Diyos, siya po ay pipili ng mga taong hindi pipiliin ng tao. Para baguhin ng Diyos yung ating kaisipan tungkol sa significance. Para po hindi tayo ma-impluwensya ng ating paligid. Ang Diyos, pag kumilos siya, pag siya'y gumawa, pipili siya ng isang taong hindi pipiliin ng tao. Dalawang dahilan kung bakit gagawin ng Diyos yun. Upang itaas ng Diyos ang mga mabababa at upang ibaba niya ang mga matataas. Yan ang purpose ng Diyos. Yan ang purpose ng Diyos. Kaya siguro pwede kong sabihin sa inyo, yung iba na tinitingnan nila yung significance nila kung maraming likes ang kanilang pinost, kung marami silang friends sa FB, alam ho ninyo, huwag niyong titingnan ang yung halaga kung marami kayong likes o marami kayong friends. Hindi ganyan ang standard ng Diyos. Ang mahalaga ay yung ang Diyos ang naglalike sa iyo. Yung ikaw ay mahalaga sa harapan ng Diyos. So dito, itataas ng Diyos ang mga mabababa at ibababa niya yung nagmamataas. So paano pong ginawa ito ng Diyos? Well, dito, pinaburan niya si Maria. Pinaburan niya si Jose. Hindi yung matataas. Pansinin natin, si Maria po ay tinawag na favored one. Siya'y tinawag na favored one, the Lord is with you. Yun ang sabi ng anghel sa kanya. Hindi po dahil sa kanyang social standing, dahil wala nga siyang social standing. Hindi po dahil sa anumang ginawa ni Maria. Okay? Ang pagpili po ng Diyos sa kanya ay initiative at prerogative po ng Diyos. Kaya siya pinili, yan po ay initiative ng Diyos. Yan po ang pasyon ng Diyos. Yan po ang niloob ng Diyos. Hindi dahil sa kanyang social standing. Okay? Kundi yan po ay kapasyahan ng Diyos na gumagawa ayon sa kanyang sariling pasya. Kung i-consider po natin yung tungkuling ibinibigay ng Diyos kay Maria at titingnan natin yung kanyang kalagayan, makikita mong is really a favor. Dito makita natin siya na walang significance. Siya na hindi kinikilala ay sasama sa walang hanggang plano ng Diyos. Just imagine, what a favor. Okay? Siya na namumuhay sa isang limited time, pero sa kanyang limited existence na yon, isasama siya sa isang eternal significance, eternal time clock of God. What a favor. What a favor. Okay? Kanya po, ang point natin dito, ito, isang malaking o napakalaking pribilehyo po na ikaw at ako ay makabahagi sa walang hanggang plano ng Diyos. At yan po ang kalagayan ng bawat sumasampalataya kay Kristo. Mahalaga na malaman mong kung ikaw ay na kay Kristo, kasama ka, nasama ka doon sa walang hanggang plano ng Diyos through Jesus Christ. At yan po ang magtataas sa iyo. Diyan mo dapat ipagmalaki ang iyong kalagayan dito sa buhay.
Kasi pag ikaw ay nasama sa walang hanggang layunin ng Diyos, yung maiksi mong buhay, anuman ang kalagayan mo dito sa buhay na ito, yan ay nagkakaroon ng eternal significance. Because God is not a respecter of persons. Okay? Yan po ay gawa ng Diyos dahil hindi siya nagtatangin ng tao. Ngunit, meron pong isang magdi-disqualify sa favor ng Diyos. Merong isa lang. So everyone can be favored by God, but there is one characteristic why a person will be disqualified. Well, ano po yun? Tingnan natin yung nangyari kay Maria. Bakit po binaypass ng Diyos yung iba at si Maria ang pinili niya? Bakit binaypass ng Diyos? Well, makikita po natin yung sagot yan doon sa papuring inawit ni Maria na tinatawag nating Magnificat. Okay, ito po ang sabi doon sa awit ni Maria sa verse 46. And Mary said, "My soul magnifies the Lord, and my spirit rejoices in God my Savior. For He has looked on the humble estate of His servant. He has shown strength with His arm. He has scattered the proud in the thoughts of their hearts. He has brought down the mighty from their thrones and exalted those of humble estate. He has filled the hungry with good things, and the rich He has sent away empty." Dito po, si Mary was celebrating the strength of God's hand. Pinapupurihan niya yung kapangyarihan ng kamay ng Diyos. Now, paano po pinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan? Well, sabi po sa verse 51, pinakita po ang kapangyarihan ng kamay ng Diyos ng kanyang ipangalat yung mga matatayog ang isip. Yung matataas ang pag-iisip. Okay? At itinaas naman niya, okay, yung mga mabababa. Yung mga bababa. Yun daw pong mga gutom. Gutom doon sa mga spiritual na bagay. Sila ang itinaas ng Diyos. At sinong binaba ng Diyos? Yung mga self-satisfied. Yung tinatawag dito na rich. Yung mga mayayaman. Yung kasing mga mayayaman, ito pong tinutukoy dito, yung mga self-satisfied. Sila ang disqualified. Kasi dahil sila ay self-satisfied na, hindi nila hinahanap yung mga spiritual na bagay na galing sa Diyos. Pero yung poor na tinutukoy dito, yung mga spiritually hungry. Kaya mababasa natin, He has filled the hungry with good things. Sino? Ito yung mga bababa, gutom sila doon sa mga bagay na spiritual na galing sa Diyos. At yung mga itinaboy naman ng Diyos ay yung mga rich. Hindi yung rich in wealth. Though they can be candidate of not having God's favor. Kasi yung mga rich, they feel self-satisfied. Those who are in their high position, those who are being praised by people, sila ang merong tendency to be self-satisfied. Pero sa harapan ng Diyos, they will go hungry. Kanya po, dito, yun lang ang disqualified. Yung mga self-satisfied. Kanya po si Pedro itong sabi niya, "Humble yourselves therefore under the mighty hand of God so that at the proper time He may exalt you." That is the attitude. Yun ang hinahanap ng Diyos para siya ay paboran ng Diyos. Now, pangalawa, ang bawat isa po can be favored by God because God's favor is connected to the person of the Messiah. Kaya ang pabor po ng Diyos ay nakakonect yan doon sa Messiah. Now, bakit po pinaboran si Mary? Well, sabi po ng ating binasa, dahil sa sanggol na kanyang ipaglilihi at ipanganganak. Verse 30, "And the angel said to her, 'Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. And behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall call his name Jesus.'" Now, pansinin po ninyo, tinawag na blessed si Mary
Kay dahil sa blessedness ni Jesus Christ. Hindi siya tinawag na blessed dahil talagang karapat-dapat siyang o talagang pinagpala siya by herself. Siya po ay tinawag na blessed because of the blessedness of the child she will conceive and bear. Kung hindi po nakabatay doon ng blessedness ni Mary sa blessedness ni Jesus, yung news na yun ng angel will be tragic news. Okay? It will be a bad news. Why? Because she was a virgin. Okay? Dahil siya po ay dalaga at wala pang asawa. Okay? Now, pansinin nyo, hindi po tinawag na Mary full of grace. Tulad ng pananalangin sa rosary. Hail Mary full of grace. Hindi po ganon ang banggit. Okay? Ang banggit po dyan ay you are highly favored. Okay? Hindi siya punong-puno ng pagpapala na ang tao pwedeng lumapit sa kanya, pwede siyang magbigay ng pagpapala. Hindi siya tinawag na Mary full of grace, kundi highly favored. Ang ibig sabihin yan, you were made graceful. God made you graceful. God endowed you with grace. God freely bestowed you His grace. Hindi siya full of grace. Okay? Kanya po, si Mary, pinaburan siya because of the greatness of Jesus. Okay? Now, pansinin po ninyo yung mga salita dito, ang focus po ng insidente is Jesus, not Mary. Kanya po yung tinuturo ng Catholic na ito ang ginagamit ng mga talata na sinasabi, ito, sinabi ng anghel, pinagpala si Maria, and then hanggang doon na lang sila. Pero kung babasahin mo yung mga talata, ang focus dito, hindi si Mary, kundi si Jesus. Okay? Kundi si Jesus. Kanya po mabasa natin, pansinin nyo ang focus ng sinabi ng anghel. Tungkol ito kay Jesus. He will be great and will be called the Son of the Most High. And the Lord God will give to him the throne of his father David. And he will reign over the house of Jacob forever. And of his kingdom, there will be no end. Ito po ay mga salitang galing sa Old Testament. All prophecies ito. Okay? Tungkol po sa Messiah ng Diyos. Mga kapatid, pinaburan po si Maria dahil sa kadakilaan ni Jesus. Gaano kadakila si Jesus? Well, sabi diyan, siya'y kikilalaning anak ng kataas-taasang Diyos. Yan ay ayon sa prophecy ni Isaiah 700 years before it happened. Di lang yan, siya rin po ang ipinangakong maghahari sa throne ni David magpakailanman. Ayon yan sa prophecy sa 2 Samuel chapter 7. Siya po ang maghahari sa Israel at ang kanyang paghahari ay magpakailanman. Yan po ay ayon sa prophecy ni Daniel. Okay? At siya po ang banal na anak ng Diyos na hindi po siya makikibahagi sa makasalanang likas na ipinamana ni Adan. Dahil ang anak pong ito ay manggagaling sa paglukob ng banal na Espiritu kay Maria. Kailangan ng isang birhen dahil dapat ang magiging tagapagligtas walang bahid ng kasalanang likas na namana po natin kay Adan. Kaya sabi ng anghel sa kanya, lulukuban ka ng banal na Espiritu, ang kapangyarihan ng kataas-taasan ang lilimlim sa iyo. Kaya ang anak na ipanganganak mo ay banal, anak ng Diyos. Ang ibig sabihin po niyan, siya ay walang bahid ng kasalanan. Dahil siya ay iaalay doon sa krus para tubusin ang mga makasalanan. Kaya dito makita natin, tayo, ang tagapagligtas natin ay walang sala, walang dungis, nararapat pong maging tagapagligtas natin. Dahil siya ang umako ng kaparusahan na dapat tayo ang parusahan. Kaya purihin natin ng Diyos.
Ibinigay niya yung tagapagligtas. Isang banal sa harapan ng Diyos, ang anak ng Diyos. Kanya po, ito ang pinupoint ko dito. Pag tinanggap po ninyo si Jesus, tayong mga tumanggap kay Jesus, ay nakiisa na po tayo. Nag-participate na po tayo doon sa eternal plan of God. At kasama po doon ang lahat ng blessing na nakapaloob doon sa pagtanggap natin ng Messiah. So yan po ang isang dapat nating malaman. Pag tinanggap mo si Jesus bilang Messiah, sumasampalataya ka sa Kanya, nakasalig ang iyong kaligtasan, nakasalig ang iyong kapatawaran, pagtanggap ng Diyos sa iyo, kay Kristo lamang. Sumama ka doon sa eternal plan ng Diyos. At kasama po doon yung mga pagpapalang nakapaloob doon. Salvation, eternal life, hope for the future. Kasama ka sa kingdom of God na maghahari, mananatili, magpakailanman. Kasama ka doon. Now, bakit po mahalagang malaman ang tungkol kay Jesus? Na siya ay siyang katuparan ng mga ipinangako ng Diyos. Bakit mahalaga nating malaman yan? Well, mahalaga pong malaman yan tulad po ng sinabi ko sa inyo. Ito po, ang lahat ng ito ay katuparan ng lahat ng ipinangako ng Diyos. At ito ngayoy natutupad. Mahalagang malaman natin yan. Na ang pananampalataya natin ay nakabase yan doon sa sinabi ng Diyos noon pa sa mga propeta na ngayon ay tinupad niya sa pamamagitan ng pagdating ni Jesus na ating inaalala during Christmas. Now, I want also to remind you, there are 109 prophecies about Jesus' first coming. At lahat po ng 109 prophecies na yan ay natupad in detail. Nung dumating ang Panginoon sa Kristo, 109 prophecies. Sabi po ng mga eksperto, pag ang isang tao lang, makahula lang siya ng isa sa 100 kanyang sinabi, pwede na siyang tawaging manghuhula. Pwede ka nang magpahula sa kanya. Kasi meron siyang track record na 1 out of 100. Pero si Jesus po, ang Diyos, nag-prophesy siya about the coming of Jesus, 109 prophecies, and they were fulfilled in detail. Okay, exactly as God has predicted them to be. They were fulfilled in Christ. That's the first coming. Pero ito maganda, about the second coming. There are 327 prophecies. If I'm not mistaken, 300 plus prophecies about the second coming of Jesus. Just imagine this. Okay? Yung first coming niya, 100 plus. Yung second coming niya, 300 plus. Anong ibig sabihin yan? Na yung kanyang muling pagparito is 3 times. 300% sure na siya dadating. Yun po ang ibig sabihin. Okay? Kanya tayong mga sumasampalataya kay Jesus, ano man pong nangyayari sa ating paligid. China, dyan sa West Philippine Sea, sa Israel ngayon, sinusubaybayan nyo ba ang nangyayari sa Israel? Kasi dapat nyong subaybayan yan. Kasi Israel is the sign of the times. Yung nangyayaring conflict sa Israel yan, nahahati ang mundo. Israel ka ba? O Hamas ka? Nahahati ang mundo ngayon. Okay? Now yan po, kahit na magulo ang mundo, meron pong ipinangako ang Diyos. Babalik ang Messiah para itatag niya ang kaharian ng Diyos dito sa lupa. How sure is that? 300%. Kasi yung kanyang unang pagdating, dumating siya 100%. Sa kanyang pagpaparito, sure tayo kasi there are 300 plus prophecies. Kung nangyari yung 100 plus prophecies, at the time of Jesus, tiyak, yung second coming is 3 times sure
that they will happen. Kaya po, mga kapatid, ang pananampalataya po natin nakasalig yan sa mga sinabi ng mga propeta ng Diyos. Hindi tayo naghahaka-haka. Kaya kung Kristiyano ka, basahin mo yung Bible. Pansinin mo yung mga sinabi ng Diyos. Pansinin mo yung mga pangako ng Diyos. Huwag kang mabubuhay na binabasa mo lang Facebook, yan lang ang pinipid mo sa iyong sarili. O social media lang. Basahin mo ang Biblia kung gusto mong tumatag ang iyong faith. Hindi ka na susway ng mga paniniwala sa kapaligiran. Gusto mong tumatag ang iyong pananampalataya kay Kristo at maging matapang ka. Na ipahayag mo ang iyong pananampalataya kay Kristo sa mga nakapaligid sa iyo. You have to know prophecies. Kailangan mong basahin ang Bible para malaman mo, mga kapatid. Okay. Now, hindi lamang po ito. Ang ating pong tagapagligtas ay ang makapangyarihang tagapagligtas. Yan ang pinapakita sa atin dito. Ang anak ng Diyos. Bagamat makapangyarihan po ang anak ng Diyos na ito, siya po'y naging tao. At siya'y namuhay dito sa lupa. I think that is good news for all of us. Na ang makapangyarihan nating tagapagligtas, bagamat siya'y anak ng Diyos, ay naging taong tulad natin. Nakipamuhay siya sa tao. Namuhay siyang tulad natin. At yan po ay good news sa lahat ng mga sumasampalataya sa Kanya. He became man. Now, to my last point. So, everyone can be favored by God. Una, because God is no respecter of persons. Pangalawa, everyone can be favored by God because God's favor is connected to the person of the Messiah. And for the last point is this. Everyone can be favored by God if we are willing to take the cost. Kung handa tayong dalhin yung magiging consequence ng ating pananampalataya kay Kristo. Kasi po, merong consequence pag sumampalataya ka kay Jesus as Messiah. Meron kang dadalin sa iyong pamumuhay. Now, gusto ko pong ipabatid sa inyo, hindi po natin mabibili ang pabor ng Diyos. Ito po ay initiative niya, ito po ay prerogative niya. Ito po ay ibinibigay sa atin ng Diyos sa pamamagitan lamang ni Kristo. Tinatanggap po ang pabor ng Diyos sa lahat ng tumatanggap kay Jesus bilang tagapagligtas at kanilang Panginoon. Hindi po ninyo mabibili, hindi ko mabibili ang pabor ng Diyos. Gayunman, meron pong cost pag tinanggap natin ang pabor ng Diyos, pag tinanggap mo si Kristo. At ikaw ay nakibahagi doon sa pagliligtas ng Diyos kay Jesus. Yung pong cost na ito, C-O-S-T, ito po ang isang inevitable and inherent cost of discipleship. Ito ang isang kabayaran sa isang susunod kay Kristo sa kanyang pamumuhay dito sa lupa. Hindi po pare-pareho yung ating mga dalahin pag tayo sumunod kay Kristo. Pero tiyak, ang bawat isang nakiisa doon sa dakilang plano ng Diyos ay meron siyang bahagi sa kanyang pamumuhay. Now, ito po, makita natin, in-exemplify po ni Dr. Luke through Mary. Dito, yung angel po ay in-explain niya kay Mary kung papaano siya maglilihi at manganganak ng isang lalaki dahil si Mary ay nagtanong kung papaano mangyayari yon kasi alam niya, bagamat siya ay nakatakdang ikasal kay Jose sa isang betrothal tradition ng mga Hudyo, hindi pa sila nagsiping. At bawal po silang magsiping. Sa isang Hudyo po kasi, ipopronounce nila publicly na sila lang dalawa. Okay? Pero yung pong consummation ng kanilang kasal ay 1 year after. So yung engagement period nila is 1 year.
naalala ko yung isang kapatid nating merong, anyway, 1 year yung engagement period. At bago sila magsiping, kailangan matapos yung betrothal period na yon. Okay? And then they will formalize their marriage after 1 year. Pero bago po mangyari yon, ay si Mary ay maglilihi. Kaya, at dahil alam ni Mary na hindi siya nagtaksil sa kanyang asawa, sabi niya, paano ako maglilihi? Sabi niya, wala pa akong sinipingan lalaki, bagamat alam niya na after 1 year pa yon. Kay Joseph. Kaya in-explain ng angel sa kanya, darating sa iyo ang banal na espiritu. Lulukubin ka ng kapangyarihan ng kataasasan. Kaya ang magiging anak mo ay banal. Siya ang anak ng Diyos. At sinabi pa ng angel kay Maria, yung pinsan mong si Elizabeth, yung kamag-anak mong si Elizabeth, na nanay ni John the Baptist. Siya ay 6 months nang nagdadalang tao ngayon. At sinabi pa ng anghel, dahil sa Diyos, walang imposible. Now, nung marinig po ni Maria ngayon, ang sagot ni Maria ay isang classic na lagi po nating naririnig kung kayo po ay nagbabasa ng Bible o umaawit. Classic yung kanyang sagot na bababasa natin sa verse 38. Mary said, "Behold, I am the servant of the Lord. Let it be to me according to your word." At nung sinagot niya ang mga katagang yan, okay, na nagpapahiwatig na tinatanggap niya yung kalooban ng Diyos, na mangyari ito sa kanya, ang buong buhay niya ay nagbago. Okay? Nagbago po. Anong mga pagbabago? Well, una, nagbago ang plano niya. Ang wedding plans niya. Okay? Hindi mo na matutuloy. Kailangan lumabas mo na yung bata. So, nagbago yung wedding plans niya. At hindi lang yon, she will bear the shame of being pregnant before the wedding. No? Isa pong kahihiyan. Just imagine, si Mary, alam nila na hindi pa na-consummate yung marriage nila. Lumalaki yung tiyan. Just imagine, halimbawa, nagpupulot sila ng mga trigo. Lumalaki yung tiyan ni Mary. At alam nila na hindi pa sila nagsiping ni Jose. She was bearing the shame. Anong sasabihin ng mga tao sa kanya? Okay? Siya ay iisiping nagtaksil sa kanyang engagement. Na yon, ayon sa batas, is punishable by stoning. Kaya si Jose, para lang hindi mapahiya si Maria, mababasa natin sa Matthew, ay gusto niyang hiwalayin si Maria secretly para hindi siya mapahiya. At si Maria, hindi rin mapahiya. So, nagbago ang buhay niya. At eventually, mababasa pa po natin kung ano naging buhay ni Maria. Okay? That at the time, at the birth of Jesus, para po ipanganak si Jesus sa Bethlehem, sila ay kailangan mag-travel from Galilee na nasa norte, pupunta sila Bethlehem, doon sa south. No? It will take a hard journey na buntis. Hindi po nakasasakyang Cadillac o hindi naka-aircon, kundi siguro asno, ang parang gaganong-ganon, buntis ka. She has to travel that far. At hindi lang yon, nung ipanganak na yung batang ito, ay doon sa pasabsaban. Malayo sa mga pamilya niya. Malayo doon sa comfort ng isang tahanan. At hindi lang yon, nung ipanganak na siya, si Herodes, na nainggit naging jealous na tungkol sa isang hari ng mga Hudyo na ipinanganak, pinagtangkaan niyang patayin itong batang ito. At kailangan silang mag-travel from Israel to Egypt. Okay, matagal na biyahe, mga kapatid. No? At ganun nga po ang pagbabagong nangyari kay Maria. Now, what's my point? My point is this. Ang paggawa po ng kalooban ng Diyos, ang pakikiisa sa plano ng Diyos is not always easy. Hindi po madali
ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Meron pong kabayaran ang lahat. At tayo na mga tumatanggap kay Kristo at sumasama sa dakilang plano ng Diyos, kailangan nating i-take yung cost. That is inevitable. That is the inherent cost of following Jesus Christ. Okay? Pag nag-decide po kayo to take God's blessing in the Messiah, meron pong sufferings along with it. Okay? Bakit? Well, kasi nasa environment po tayong antagonistic sa Diyos, particularly the Messiah, Jesus. Tayo po ay nakapaligid sa mga taong antagonistic. Hindi naniniwala sa Diyos. Lalong-lalo na kay Jesus. Nakapaligid po tayo. Kanya po, expect merong showdown of values. Cha-challenge po yung mga values natin. Cha-challenge po yung mga principles natin according to the Bible. Cha-challenge po yung ating mga practices as a Christian. Kasama po yan. Okay? Kasama pa yung sarili mo, kalaban mo. Kasi yung sarili mo gusto niyan comfort. Ang sarili mo gusto mo convenience. Pero pag sumunod ka kay Kristo, there are times you have to lay that down. That's the cost. That's the cost. If you want to live under God's favor. Hindi mo yan mabibili, pero dahil yan ay libre na kay Kristo ka na, you have to live with that. Kasama yan. Kaya huwag kang magtataka. There are times na nakakarinig ka, nakaka-experience ka ng panunod siya ng mga tao. At ikaw naman, minsan nahihiya ka. Minsan natatakot ka. Mahal mo si Kristo, pero hindi mahal ng mga taong nakapaligid sa iyo si Kristo. Pero that is the cost. Ganyan po talaga. Sabi po sa Acts 14:22, we must go through many hardships to enter the kingdom of God. That is the cost. There are hardships in entering the kingdom of God. Now, ang tanong, is it worth it? Worth it po ba to suffer for the Messiah? Worth it po ba? Well, tanungin ko po kayo, what is more beneficial? What is more beneficial? And what is eternally significant? Ano po ba ang mas beneficial sa atin? Panghawakan natin yung mga personal at temporary matters in this world and let go of eternal matters? Palagay nyo, that is beneficial to us. Na panghahawakan natin yung mga pansamantalang plano, pansamantalang convenience, at let go natin yung mga eternal matters. Will that make us beneficiary? Okay? Now, imagine po ninyo ito, if you were Mary, I just want to jar your mind at this time. Para ipakita ko sa inyo, it's worth it. The suffering for the Messiah. Imagine po ninyo, kayo si Mary. Kayo ay nabubuhay nung AD 7. I don't know the exact date. Kayo namumuhay nung AD. Okay? Nung marinig nyo ang message ni Gabriel, nag-decide kayo, you will not take the offer because you have other plans. And you are thinking of the hassles. And now, that is AD. Kayo si Mary. Now, 2023 na. Wala na kayo. Nagpakasal kayo kay Jose. Sabi niyo sa angel, may plano ako. Hindi ko pwedeng sirain yung plano na, mahal yung wedding ring. Engagement ring. Tuloy na yan. Naka-catering na. Okay? Binigay na yung invitation. At sabi nyo, at saka ma-hassle yan. Okay? And then, that is AD. Now, it's 2023. What would you be? Who will you be? Who are you? 2023.
Okay? Where are you? Ngayong 2023 na. Where are you? Because you have other plans. Okay? You would have missed a chance of eternal significance. You have missed it. Okay? And the consequences will reverberate through eternity. Kung nabalitaan yon, pinacebook niyo yon, sasabihin ng mga tao, kahiya-hiya ito. Inoffer na siya ng Diyos ng eternal significance. Yung maiksing pamumuhay niya, inoffer sa kanya yung eternal significance. Pero because of personal plans, she said no. Mga kapatid, there is a cost. Sabi po sa Romans 8:18, for I consider the sufferings of this present time are not worth comparing to the glory that is to be revealed to us. Mga kapatid, lagi po nating tingnan yung tatanggapin natin sa future mula po sa Panginoon. Lagi tayong nakatingin dapat doon sa tatanggapin natin sa future. The only way to live a faithful life and to live a God-honoring life in your present day now is to look at the future. Yung tatanggapin natin katimpala mula sa Diyos. Kung hindi po kayo tumitingin doon, madali po ninyong ipagpalit yung eternal na ino-offer sa atin ng Diyos. Madali nating ipagpalit yan. Pero in the end, kung pagpapalit man ng sino mang tao yung eternal for the temporal, eternal po siyang magsisisi. That is the point. Okay. Everyone can be favored by God. God is not a respecter of person, but He dwells with the humble. The high and lifted one, though He is high and lifted one, He said, I will dwell with the humble. His favor is with those who are in Christ Jesus. Ang pabor po ng Diyos ay nasa mga na kay Kristo. Now, if we want to live under that favor, we cannot buy God's favor, but there is a cost. We have to take the cost. I want to challenge everyone. Manatili po tayo sa pabor ng Diyos. Patuloy tayong maniwala sa pangalan ni Jesus ayon sa inihula ng mga propesiya dito sa passage na ito. Siya po ang anak ng kataas-asang Diyos. Siya po ang ipinangakong maghahari sa trono ni David magpakailanman. Siya po ay maghahari sa Israel doon sa Jerusalem. At ang kanyang paghahari ay magpakailanman. Lahat ng nakay Kristo ay magiging bahagi ng eternal kingdom of the Messiah. Siya po ang banal na anak ng Diyos na nakibahagi sa tao, pero hindi siya nakibahagi sa makasalanang likas ng tao. Paniwalaan po ninyo siya. Siya ang tagapagligtas. Kung meron tayong kasama ditong hindi pa niya tinatanggap si Jesus bilang kanyang tagapagligtas, inikayat kitang sumampalataya ka kay Jesus na ibinigay ng Diyos. At ikaw ay makikibahagi sa walang hanggang plano ng Diyos. Yung maiksi mong buhay dito sa lupa ay mapapasama sa isang eternal plan of God. Ang kasaysayan po ng mundo ay merong katapusan yan at ang katapusan niyan ay nasa Diyos. Tayong mga Kristiyano, wag tayong mamumuhay na para bagang wala tayong faith. Kaya tayo mamuhay ayon po sa mga tinawag ng Diyos sa kanyang mga salita. Tayo pong lahat ay tumayo, tayo manalangin.
Kayo po, O Diyos, ang papurihan, ang pasalamatan. Dahil isinugo ninyo ang iyong kaisa-isang anak na siyang tagapagligtas ng lahat ng tao. Lalong-lalo na ang mga nakikita ang kanilang mga sariling makasalanan at kailangan ng tagapagligtas. Nagpapasalamat kami sa iyo dahil kayo po ang nagbigay ng liwanag sa aming isip at puso. At nakita po namin ang kahalagahan, ang kagandahan, ang kadakilaan ni Kristo na iyong anak. At pinakita niyo sa amin na kayo sa pamamagitan niya, ang Diyos na nagliligtas, ang Diyos na gumagawa, ang Diyos na kumikilos ayon sa dakilang layunin niya. O Diyos, ayon po sa iyong biyaya at pabor, maging tapat kami sa iyo. Mamuhay kami na nagbibigay ng kapurihan sa iyong pangalan. Kami ng mga sumasampalataya kay Kristo, pahalagahan namin ang aming pananampalataya. Dahil ang pananampalatayang ito ay nakasalig sa libu-libong taong pangako ng Diyos na ngayon sa panahon namin ay natutupad. Natupad at patuloy na matutupad. Ang pananampalataya nawa namin ay hanggang sa dumating ang Panginoong Jesucristo o hanggang sa aming kamatayan at kami ay tanggapin ng Diyos sa Kanyang kaharian. Ito po ang aming panalangin sa inyo, aming Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen.